Orly Gutesa, pinagkagaluhan ka na ngayon. Hap. Tinawanan. Napilitan ka ng tap, no? Bata mo, tap mo. Kakahiya, no? Bata mo, tap mo. Up! Tap. Kaya Tap. Kumusta ka na, Tap? Masyado ka naming namimiss lahat. Dahil sa pinakita mong tapang noon sa Senate Blue Ribbon Committee kasama ni Senator Marcolita, at saka si ex-Congressman Mike Defensor. Sila dahil hindi sa kaso kung hindi sa konsensya nila. Wineaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. It is high time for people to realize that the evidence given, all of the hearings that have been presented, Ay, teka lang Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Baka ho nananaginip kayo sa conviction sinasabi nyo. Malabo ho makonvict si BP Sara. Di ba? Kung prediction nyo lang yan. Oo. Wag na ho kayong magising sa panaginip nyo. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Happy Saturday at sa inyo. Andito na naman tayo at magbibigay na naman tayo ng napakagandang reaction. Ito ipasok na natin ito, breaking ito Meron ho sila ditong nilabas na post. Sabi ito, walang ninakaw sa Kabanang Bayan matapos ang pagbaligtad ni Gutesa. Ex-Speaker Martin Romualdez siniling na ibasura ang plunder at grab complaint laban sa kanya. Kung napanood nyo lang ho yung video kagabi, tiyak matatauhan kayo. Dahil meron ho doon talagang meron ho doon palitan ng tawag nito phone leakage. Inilabas ho yan ng kanyang siguro siya o yung asawa niya, di umano, meron doon na sinabi na pinipilit siyang pumirma. Agoy. Di ba? Pinipilit siyang pumirma. Bakit siya pinipilit papirmahin ng panibagong affidavit para ilaglag si Senador Marcoleta at si Mike Defensor? Hindi porket sinabi dito ni Gutesa, mapapaniwalaan na siya. Pero siyempre, bago natin na talakayin lahat ng mga issue ngayon, andyan po yung join button. Kung gusto mong mapabilis at mabilis mag-notify sa iyo ang ating video, pumindot ka lang po dyan. At sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Yan Sabi dito, hindi naman porket nagsalita itong si Gutesa, paniniwalaan natin siya. Huwag ganun. Kasi meron na ho siyang unang affidavit. Anong pinapalabas dito? Doble kayod? Ganun ba yun? Dumodoble? Meron sa kabila. Ano sa palagay nyo? Ito meron tayo dito ipapakitang video. Maski ho yung kasamahan ni Gutesa, ay pinatatamaan na ho siya. Yung 18 Marines na naging 14 Marines, ay pinatatamaan na ho siya. Pero mamaya-maya yan Ano ba sinabi dito? Ano ba yung unang pahayag niya? Na ito ay alam niya kung ano nangyari. May diniliber na pera. Tama? Alam niya kung saan lugar. Alam niya kung sino-sino. Bakit ngayon babaligtad ka? Para saan? Kung talagang walang ninakaw, kailangan ibasura ang reklamo dahil lamang sa pagbaligtad ni Gutesa. Hindi ho mababasura yan. Kasi nga, mayroong mga maebidensya. Mabigat ho ang ebidensya, kaya ngayon pinipilit nilang ilihis ang usapin kasi napakabigat ng ebidensya. Siya ang tinuturo ni Saldico. Siya ang tinuturo ng 18 Marines na naging 14 na lang. Di ba?
Bakit ayaw lumabas sa media? Ayaw magsalita? Kung walang itinatago, bakit hindi ilabas ang buong detalye tungkol sa maleta? Bakit hindi humarap sa Blue Ribbon? Oh, tapos ngayon, Gutesa, panoorin mo yung sinabi ng mga kasamahan mo. Para alam mo ang kanilang saloobin. Alam mo kung ano ang kanilang reaksyon sa pagbaligtad mo. Ang tawag pa nga nila sa'yo, si Tap. Ikaw si Tap daw, si Tap. Pasok natin yan, si Tap. Si Tap ang tawag sa kanya. Tap, eto, tinatawanan. Tap or Legutesa, pinagkagaluhan ka na ngayon. Tap. Tinawanan. Napilitan ka ng Tap, no? Bata mo, Tap. Kakahiya, no? Bata mo, Tap, Up! Tap. Kaya Tap. Kumusta ka na, Tap? Masyado ka naming namimiss lahat. Dahil sa pinakita mong tapang noon sa Senate Blue Ribbon Committee kasama ni Senator Marcolita at saka si ex-Congressman Mike Defensor. Sana Tap, okay ka lang dyan sa kalagayan mo at sana hindi sana totoo yung mga pinagsasabi mo ngayon sa video mo. Maraming salamat at marami kang magagandang itinuro para sa akin. Maraming salamat sa iyo. Tap. Naintindihan namin yung kalagayan mo, Tap. Okay lang yan, Tap. Kami ang bibira. Marines. First to fight, last to live. Uwa! Anak ka ng bugi, Orly Gutesa, hindi ko ba kayo nahihiya dito sa mga kasamahan mo? Mismong ikaw pa ang nagbigay sa kanila ng tapang na lumantad. Ngayon, ano na? Nakakahiya ho si Gutesa dito. Mismong mismong kasamahan niya na. Ang nagsasalita patungkol sa kanya. Ano ba kasi kinain mo at nakain mo? Gutesa. Ito mga kasamahan mo, relax na relax lang. Walang masyadong stress. Ikaw nagpapa-stress ka Kung ayaw mo, dapat pwede mong tanggihan. Huwag mong sasabihin na pinilit ka. Huwag mo ipamumukha sa taong bayan na inutusan ka para idiin si Balulong. Oo, Gutesa. Nakakalimutan mo. Ang pinaniniwalaan ng taong bayan, yung unang statement mo. Tapos bigla kang rerekta na sasabihin mo na walang ebidensya. Ano ba yung sinabi niya dito? 'Di ba? Ano ba yung sinabi niya? Walang ninakaw sa kabanang bayan. Matapos ang pagbaligtad ni Gutesa, former Speaker Romualdez, siniling na ibasura ang plunder at graft complaint laban sa kanya. Kung yan ang patunay mo, kailangan mapatunayan mo talaga yan sa hukuman. Kasi yung recantation mo, yung pagbaligtad mo, hindi nangangahulugan porket na nag-withdraw ka doon sa unang pahayag mo, kakampihan ka na. Kasunod na pagbawi ni Sergeant Orly Gutesa sa kanyang naunang testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, isang video na umano'y nagpapakita na panggigipi sa testigo at sa kanyang pamilya. Yung nalabas natin video kahapon na ganun nga. Meron hong video na nag-leak, phone call na merong pinipilit na ilaglag doon sa video na yon. Kung ibabalik tanaw natin, kung kahapon, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo yung upload videos natin, makikita nyo doon na sinabi ni Orly na pinipilit ho siyang pirmahan yung statement na ilaglag niya si Senador Marcoleta at si former Congressman Defensor.
So doon pa lang makikita nyo na talagang matindi ho ang kagustuhan ng mga Dorobo na takpan ng issue. Eh nagawa ho nilang kunin si Gutesa. Sa anong pamamaraan? Ayan ang hindi natin masabi. Baka nakakuha sa maboteng usapan saka sa mali-malitang kwentuhan. Sabi ni Aling Ledesma. Ayon kay Defensor, makikita sa sensitibong video na pag-uusap ni Gutesa at ang kanyang asawa na umano'y naglalahad ng pressure na naranasan ng testigo upang baguhin o bawiin ang kanyang mga naunang apidabit at testimonya. Hindi naman agad malinaw kung sino ang nasa likod ng umano'y pagigibit na tinutukoy sa recording. Alam na. Kung hindi nga mapakita sa video, ay alam na kung sino. Sino ba yung ikinanta? Diba? Sino ba ikinanta ni Gutesa? Oh. Ngayon, yan yung video ng mga kasamahan niya. Eh, kung alam mo yung mensahe niyan, tap. Si Tap! Ang tapang ng tawag sa'yo, si Tap. Tapos, ikaw din yung pangalawang lilihis ng landas. So, mapunta tayo dito sa usapin. Tapos na tayo dyan kay Gutesa eh. Dito tayo sa may banat na naman si Mr. Ben. Si Jubante. Yung congressman na nag-file ng impeachment complaint laban kay Bibi Sara. Maingay na naman ho siya. Pero mamaya sa dulo ng ating video. Dito tayo. Posible bang makalaya si Senador Marcoleta? Ano ba ang magpapawalang sala sa kanila? Alam nyo, wala pa namang matinding hatol dito kay Senador Marcoleta. Kaya naniniwala ako, Senador Alan Peter Cayetano, na itong si Senador Marcoleta at ito si Senator Jinggoy ay makakadalo at makakalaya bago matapos ang trial sa impeachment ni Bibi Sara. Alamin natin sa kwentong ito. Marcoleta, I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Weaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. No? Yeah, We can talk more yan. about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, Totoo yan. Posible ho makalaya dahil August 10, yung nakaraan, nangyari ho yung first preliminary na ata yun o yung August 10 parang marking ng mga exhibit or evidence. So, bago matapos, ang balita nga natin may sinabi sila na yung trial ni Bibi Sara aabutin daw ng next year pa. Alam nyo na ho, pag natapos ang taon na to, sasabihin ko sa inyo, tapos na ho ang kwento ng impeachment ni Bibi Sara. Mababasura at mababasura. Maniwala kayo sa akin. Kasi pag pinaabot nila ng next year pa, itong trial ni Bibi Sara, papasok na naman ho yung 1-year bar rule. So ano magiging magiging kalalabasan? Tapos na ang kwento. Kundi mabasura, kung hindi tawag dito ma-archive ulit kasi hindi na pwede dahil papasok na yung election time election day. So campaign period na ho. Sa kalagitnaan ng hindi yung iba kasi magsisimula ang campaign period by 2028 February sa national. So, ang mangyayari niyan, kalagitnaan ng 2027, yung iba niyan, mga ngampanya na yan patago. So, yung kay Bibi Sara, yung trial, yung impeachment niyan, mababasura na. So, ipasok muna natin ito. Kayo ba, maniniwala ho ba kayo dito sa mamang ito? Ako ho. Nagulat ako siya yung nag-lead ng ito lang mamang ito. Pasok lang natin.
Aming mapagmahal na Diyos, bigyan mo po ng malinaw na pag-iisip, malinis na konsensya at matatag na paninindigan ang mga senador na nagsisilbing mga hukom ngayon. Naway maging patas at walang kinikilingan ang aming paghatol. Hindi dahil sa politika, personal na interes, opinyon ng publiko o anumang impluensya. Higit sa lahat, Panginoon, huwag mo hayaang ang hatol ay ma-impluensyahan ng social media. Naway hindi siya mahatulan dahil lamang sa ingay ng mga opinyon online at hindi rin siya mapawalang sala dahil sa popularidad o suporta ng iba. Ang maging batayan lamang sana ay ang katotohanan, ang batas at ang mga ebidensyang iniharap sa paglilitis. Kung tunay nga na walang sala si Vice President Sara Duterte, bigyan mo ng tapang at karunungan kaming mga hukom na siya ay agad na mapawalang sala. Ngunit, kung ang mga ebidensya ay malinaw, matibay at sapat upang patunayang siya ay nagkasala, bigyan mo rin kami ng katatagan na siya ay panagutin na naaayon sa batas. Panginoon, naway maging mabilis ngunit makatarungan ang paglilitis na ito. Huwag naway itong patagalin ng walang sapat na dahilan. Sapagkat tunay na ang kasabihang, justice delayed is justice denied. Sa huli, naway hindi ang politika, social media, o popular na opinion, kundi ang katotohanan, katarungan at kapakanan ng sambayan ng Pilipinas. Ito ang aming sinasamo sa inyo, Panginoon. Amen. Aray ko. Ewan ko sa'yo. Mukhang nagjo-joke ata siya, Nagjo-joke si sir? Nagpapatawa ba? Uy, nako, ewan ko kung paniniwalaan ka ng taong bayan sa ganyan. So, ito na hinihintay natin. So, ipasok na natin itong si Jubante. Si Jubante, meron ho palang balita. Silip ka kay Vice President Sara Duterte, anak ka ng Tokwa. Bira ka ng bira. Nasaan si BP Sara habang bumabaha? Yun naman pala, hindi mo yung flood tawag dito, yung flood pump ata dyan sa lugar mo, meron ho nagbalita. Na yung nasa lugar mo na flood pump, hindi tumatakbo. Bakit? Nakanantok baka bahaho yung lugar mo, may nagbalita niyan. Tapos sumisilip ka kay BP Sara. Tapos may banat ka pa na makukunbik pa si BP Sara. Kailan? Kailan makukunbik? Hindi nga kayo makakuha ng 16 na boto, makukunbik pa. Ito yung sabi niya. Pasok natin. Kong Benny, do you think, are you confident na makukonvict po talaga si VP Sara, or is it too early to tell? Well, sa akin, with all of the allegations presented, with all of the evidence that have been presented, naniniwala ako that the Vice President should be impeached. No? Sapagkat yung mga defense lawyers naman nila, ano ba ang sinasabi? No? I believe that it is high time for people to realize that the evidence given, all of the hearings that have been presented, Ay, teka lang dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Baka ho nananaginip kayo sa conviction sinasabi nyo. Malabo ho makonvict si BP Sara. Di ba? Kung prediction nyo lang yan. Oo. Wag na ho kayong magising sa panaginip nyo. Sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Kung prediction lang nila ang conviction, nakakatawa ho kayo. O kung sinasabi nyo na makukonvict si BP Sara, dapat malinaw. Na may hatol na. Hanggang ngayon, di makakuha ng malinaw na ebidensya. Nangangapa pa rin kung sinong witness na ilalatag nila doon. Kasi halos lahat ng mga witness nila, hindi ho nakakuha at hindi ho na, alam yun, wala hong napatunayan. Diba? Puro haka-haka. Sinabi dito, si BP Sara daw, nag-utos daw na yung pera, ibigay daw doon. Inutusan daw niya si Gina Acosta, na si Gina Acosta ibigay daw yung 125 million kay Colonel La Chica. Asan ho yung paglulusay doon? O kung ibinigay ho doon sa security officer, ebidensya na ho ba yun? Conviction na ho ba yun? Anak ka ng bugi naman ka-Rudy, Nasa ng 16 na boto. Diba? Tuloy natin sinasabi nito.
go to the point of actually impeaching the Vice President. And I believe that she should be impeached at this point in time. Well, Kong Benny, you're also the impeachment complaint endorser for the 4th article, which is already done and dusted. How do you think it was handled in the Senate impeachment court? What can you say about the entire proceedings with regard to the 4th article? My only prayer is that the senators would not actually play politics on this. My only prayer is that they would look at the evidence. Banat ka ng banat politics, kayo nga namumulitika. Ito pa, isang malaking tanong. Asan ho yung sinasabi niyo makukonvict si VP Sara? Meron na ho ba kayong 16 na boto? Alalahanin niyo, hindi ho kayo kasali. Hindi kayo kasali sa 16 na boboto. Kaya wag ho kayo magsasalita na makukonvict si VP Sara. Posibleng makonvict si VP Sara. Panaginip lang ho ng mga gustong magpabagsak yan kay VP Sara. Ito hinahanap na nga namin kung makakakuha ba kayo ng 16 na boto. Sa dami-dami yung congressman na hindi ho gusto si VP Sara, pero wala ho kayong kakayanan bumoto at hindi ho kayo kasapi sa na senador na boboto sa conviction kung meron man. Yan ang isang malaking pangtanong. Ito yung pinakamalakas na tanong kay Mr. Benben. Oo. Ang Senado ay may 24 miyembro at kailangan ang 2/3 of 16 votes para sa conviction. Ngayon, kung boboto ba yung 24, ilan ba ang boboto ng conviction dito? Tanong. Meron ho tayo nababalitaan talagang gusto na nilang tapusin ang trial Dahil wala naman daw ho nangyayari. Mas gusto pa nilang pag-usapan ngayon yung budget hearing, aray mo. Pondo agad. Pondo agad ang gusto nyong pag-usapan. Di ba? At saka kung sigurado kang kung makukonvict si VP Sara o Mr. Benben, Mr. Jubante, sabihin mo kung sino-sino yung mga senador na boboto ng guilty. Meron ka bang kilala na boboto? Meron ka ba na 16 na boto? Kung wala pa, yung bibig, wag masyadong takpan muna. Chismis yan, chismis. Isiper muna ang bibig, huwag masyadong mapabida-bida sa media, baka makakuha na naman kayo ng negatibong resulta, mapapahiya na naman kayo. Di ba? Kung sa inyo, nagawa nyo ng paraan, ma-filean si VP Sara ng impeachment complaint, 1, 2, 3, 4, hindi nyo pa ginawang 10 para madami-dami. Di ba? Para mahabang pag-uusapan hanggang matapos yung termino ng boss nyo. Dapat dinagdagan nyo pa ng gusto. Hindi porkit nagkaroon ho ng impeachment complaint at hindi porkit pumirma yung 232 na mga maleta gangers dyan sa Kamara ay convict na si VP Sara. Alalahanin nyo, siyam lang ho ang miyembro na kailangan ma-acquit at kailangan bumoto. Kung hindi sila makakuha ng 16 na boto, automatic ho, acquit si VP Sara. Yan ang aabangan natin. Di ba? Tuloy mo yung ngaw-ngaw mo. Presented, and that they would appreciate whatever evidence that would be presented. Paano? Total, I believe the prosecution team is very much prepared to even open. Very much prepared. yung mga abogado nyo nga kung hindi tumutulo yung sipon, nagkakalat na sa korte. Kung hindi ho nakikipag-away, tumataas ang boses, na high blood. Yan ang katotohanan. Ngayon, meron naman silang paandar. Ito ang pangit sa kanila. Ito yung pangit sa grupo nila. Meron ho silang binabanggit dito. Ay papasok na natin para maganda. Pag hindi daw ho na-convict si VP Sara, gagawa ho sila ng eksena. Gusto nilang mag-people power. Sino nagbanggit niyan? Si Boy Sipon. Meron hong si Boy Sipon dito.
meron siya ditong komento. Ayon niya sa post ni Pinoy Showbiz. Oo, magkakagulo kapag hindi ma-impeach si VP Sara. Ano ka, lutang? Ano ka ng tokwa? Ano yan? Plan B, Plan C? Ayaw umano ni House Private Prosecutor Amando Ligutan na mauwi sa panibagong peopleware pa. Revolution ang anumang maging resulta sa impeachment trial ni VP Sara. Sa kanyang pagharap sa Rotary Club of Manila, sinabi ni Boy Sipo na mas nais niya makita ang mga opisyal ng gobyerno na napapanagot sa pamamagitan ng mga mekanismong itinakda. Tantanan mo kami. Meron pa kayong paganyan-ganyan. Magkakagulo. Makamo. Kayo lang ka na pa. Parang pinapalabas nyo. Talagang kayo ang magulo dito. Diba? Kayo nagpapagulo. Tuloy mo dito, Ben. Tuloy. Yung bang sinabi namin na wag munang buksan, di ba? Yung SALN, for example. In fact, the former Chief Justice Corona was impeached just because of the SALN issue. Isa lang. Ito, napag-usapan na yung apat. Dalawa na lang hindi napag-uusapan pa eh. And I Alam mo, believe that there are Alam mo, yung mga witness nyo, bakit kung hindi nyo pauwiin, walang matinong sagot. Tapos niyayabang mo pa, meron ka pang dalawa. Ano yung dalawa? Puro wala nga sustansya yun. Naka ng bugi naman, ito intindihin mo. Kasi hanap kay Vice President Sara Duterte nung umuulan, nung bumabaha. Yung lugar mo, please lang alam ko, lugar nito, Santa Mesa. Tama ba? Pakicorrect naman ako kung mali ako. Yung lugar nito, nasa sakop ng Santa Mesa. Kamusta naman yung lugar mo? Binaha ba yung harap ng SM? Yung karugtong ng G. Araneta? Kamusta naman Wag kayo mag-aangas-angas. Huwag kayo magyayabang-yabang. Saka pag umulan at bumaha, huwag nyo nga hanapin ang Vice President. Kasi hindi pa umuulan, nakakasagap pa lang ng balita na may bagyong papasok, yung mga box ng mga relief good, nakasalansa na sa truck at i-deliver na lang. Hindi yung kagaya sa inyo, sa amo nyo di umano, haharap. Wala man lang bit-bit. Ang bit-bit, kulangot. Kamusta naman May nagbalita yung lugar mo. Di battery yung flood control. Yung flood pump, di battery. Kamusta naman Yun lang meron lang talagang sino nagbalita niyan? Kausapin mo yung kaibigan mo diyan. Kausapin mo. Para malaman mo kung sino yung nagbalita na yung lugar mo binabaha, di battery yung flood pump, hindi mapagana. Bakit tayo nyo paganahin? Kayo naman yung political will nyo, wala. Tatakbo-takbo kayo, wala naman pala kayong gusto mangyari sa constituent nyo. Tuloy mo. a lot of evidence already given to actually impeach the Vice President. Well, actually, Kong Benny, kayo nga rin po yung nag-endorse nitong Cabrera complaint, which also centered doon sa bribery and sa unexplained wealth of the Vice President, which will be tackled next already in the impeachment trial. Siguro, Kong Benny, can you give us a glimpse of what we can expect pagdating sa mga articles na ito? Well, okay. Ano ba yan? I mean, Kita mo? napag-usapan na yung Hindi mo alam. Kayo yung nag-file. Hindi mo alam. Anyway, bahala ka nga. Tapusin na natin ang kwento sa'yo. Ganito lang yan. Alam nyo sila, double kayod na. Doble kayod. Bakit? Malapit na kasi yan 2027. Actually, hindi ito nanalo. Tinalo ito ni Congressman Joey Uy sa pagkakongresista. Hindi natin alam bakit nagawan ng paraan. Si Joey Uy matagal na nanunungkulan, naging konsehal, tapos nung natalo itong mamang ito, bigla na-disqualify si Congressman Uy. Yun ang totoong congressman.
Ngayon, matatapos na naman ng termino na dapat yung nanalo si Congressman Uy, eh walang nangyari. Dahil malakas ito sa kusina eh. Nagawa ng kwento eh. Diba? Kaya doble kayo doon sila. Kasi pag sinabi at pumunta na naman si Vice President ng Maynila at sinabi wag niyong iboto yan, hindi talaga iboboto. Kaya nagdodoble kayo siya. Siraan si Bibi Sara, makonvict si Bibi Sara para hindi na naman pumunta ng Maynila si Bibi Sara at hindi na naman to, 'di ba? Kasi pag inendorso ni Bibi Sara kung sino yung makakalaban nito, talagang landslide, 'di ba? Yan ang mahirap. Kaya kayod ng kayod para saan? Sabi ko siya, galingan niyo ng husto. Hindi yung nabubutasan kayo. 'Di ba? Malapit na 2028 kasi. Yeah! So, ayan, kumabot ka sa video natin iyan. Ako naman ho ay maglalambing. At huwag niyong kalimutan, i-like, share yung ating video. At siyempre, magpapasalamat tayo. Kung meron kang nagustuhan, meron kang hindi nagustuhan, maaari ka magkomento. Andiyan lang po yung comment section. At kung meron kang gusto ipa-shoutout sa dulo ng ating video, siyempre hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na-shoutout. Special mention, maraming salamat po kay Ma'am Pasita sa blessing. Ma'am, salamat po At lagi ka nandyan. Kay Ma'am Pasita at sa kanyang anak na si Ma'am Charis, sa pamilya niya sa California, thank you po ng bonggang-bongga. Ingat-ingat po dyan Shoutout po, special mention Ma'am Pasita. Ito shoutout din kay Ma'am Lourdes Shoutout po kay Ma'am Sagbot, Alexi Divi, shoutout po Chem 25A, Geng Balutbot, shoutout po sa iyo, Albcab, shoutout po, Ribo Sapanta, shoutout po sa inyo, Ramiro Anaho, shoutout po sa iyo, Felix Mandugon, shoutout po, Lourdes Belmansor, shoutout po sa iyo Gemma Lynn Dalazon, Vicente Nies, shoutout po sa inyo, Forfica Purofrica Sean, Sekemil, ang hirap. Shoutout po sa iyo, Soy Chef UK, shoutout po sa iyo, Melo Jane, Macares, shoutout po sa iyo, Rohel, Soy Chef UK again, shoutout po, Rohel Ignacio, Arthur Mabulay, sir, shoutout po, Jerry Briones, Salvadora Dorobles, shoutout po, Arturo Mabulay again, Tarsilo Mondido, shoutout po sa iyo, Ma'am Lourdes again, shoutout po, shoutout po sa iyo, Milagrina Antonio, June Dizon, shoutout po sa iyo, Luis, Tonyo, shoutout po sa iyo, Anthony General, shoutout po sa iyo, Lani Amires, Sonny Lindol, Tessa Dizon, shoutout po sa iyo mula Singapore, Barlito Tampo, Daniel Tonggol, sir, shoutout po sa iyo, Ma'am Amor de Vlog. Shoutout, lagi siyang natutuwa sa atin. Daniel Tonggol again, Maxi Mojido, Royski, shoutout po sa iyo, Renato Francisco, shoutout po, Adam Tin, ang hirap basahin. Yun na lang, si Sir Adam. Eileen Hoso, shoutout po sa iyo. Mamot, Bible Expert, shoutout po, sir. Dominic Tolipa, shoutout po. Sambo Be Sabas, shoutout po sa iyo. Paquito Bantolo Jr. Rener Vargas, shoutout po sa iyo. Bobot Santos, shoutout po sa iyo. Lourdes Citadon, shoutout po sa iyo. Blas Alun Sabe. May de la Cruz, shoutout po sa iyo. Sir Arnel Lado, shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Donya 74, shoutout po sa iyo. Marie Carter T, shoutout po sa iyo. Maribet Dating Galing, shoutout po sa iyo. MIC before R. Joylyn Benson, shoutout po sa iyo. Ma'am Nerissa Orita, shoutout po sa iyo. Ramon Kilala, Ma'am Alice Kilyaw, shoutout po sa inyo. Joanne C. J. Lagutin, Eugenia Cruz, shoutout po sa inyo. Jo Marie Mission, Sergio Delcano, Nancy Perez, shoutout po sa iyo. Leonardo Delier, shoutout po sa iyo. Ray Legwatan, Nancy Perez, shoutout po. Sabina Castillo, Ma'am Pasita, yun si Ma'am Pasita.
Fabian Lamson, shout out po sa iyo. Analisa Pascual, Philippines Update, shout out po sa iyo. Lynn. Ana Maritilda Dikdan, shout out po sa iyo. Arnel Malyari, shout out po sa iyo. Elin Panaligan, shout out po. Eliana Panaligan. Ana Matilda Likdan, shout out po sa iyo. Henry Shano, Teofila Jose, shout out po sa iyo. Sabina Castillo again. Julia Sigayama. Benti Betling, shout out po sa iyo. Lizaila. So, Reynaldo Avilla, Vilma Tubio, sorry. Norberto Calos, Alberta Banal, Antonio Santos, Ann Marie Sagansay, shout out po sa iyo. Noel De Los Santos, Rosita Nuwas again. Veronica Peralta, shout out po sa iyo, ma'am. Benedicto Picardal, shout out po sa iyo. Marciana de la Cruz, John Ramos, Shell Mundez, Elizabeth Duhan, shout out po. Marianet Magnase. Sino pa ito? Ayun, may pahabol pa. Benito Picardal again, and Romulo Villagracia sa Bacolod City. And Edita Olila. Yan, kung mabuti sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing. Huwag mo kalimutan like, share yung video natin. At comment po kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. At doon naman sa hindi na shoutout, baka ho natatabunan. Kaya hanggang sa muli, bye-bye!